Limang araw ang tournament ngayon sa Tokyo, Japan. So ang plan ng team ngayon is Mount Fuji View. So nang stopover namin dito sa Old Town Village ng Tokyo, Japan. Pangalawang stopover namin is sa Arakuyama Seijin Park. Kung tawagin ay Kurito Pagoda na. So ito yung kilalang lugar dito sa probinsya ng Tokyo, Japan na dinadayo ng mga turista. Malinis at malamig-lamig ang hangin dito sa area ng pagoda. Pangatlong stopover namin ang Lake Nawaguchi Uishi Park na talaga namang kamangha-mangha at amazing view na makikita mo rito. Pang-apat na stopover namin ay Gutemba Outlet kung saan dito ka makakabili ng mga klase-klaseng mga original na mga damit at mga sapatos at iba pa. Pang-lima ang Gundam statue sa Odaiba. Pang-anim na huling spot namin is ang Odaiba Statue of Liberty kung saan perfect ang pakuha ng picture dito. 3, 2, 1, go! Hello guys, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So alas 6 pa lang umaga, maaga kami nag-prepare ngayon dahil anim lahat yung pupuntahan namin spot dito sa area ng Tokyo, Japan. So dito pala kami naka-check-in sa pamosong Grand Hyatt Hotel ng Tokyo, Japan. Talaga napakaganda talaga. Bukod sa maganda, talaga napakalinis at high-tech. Wala talagang kalimitan ng mga hotel dito. Karamihan talaga puro high-tech talaga. Talagang komportable ka. Ibang-iba talaga kumpara mo sa ibang mga hotel. Talagang sulit talaga yung pag-stay sa mga ganitong hotel. So nag-rent pala kami ng van dahil para hindi na mahirap kung magbibiyahe pa kami. Malaking bagay talaga kung meron kayong sariling sakyan dahil medyo komportable ang dating. Hindi gaano maglalakad. So yun ang kagandahan dito. So dito rin kami napada sa pinakamahaba raw according to the tour guide driver. Ito raw yung pinakamahabang tunnel sa buong bansa ng Japan. According dito sa aming driver na si Goku-san Chinese. So medyo mahaba rin yung driving para pumunta ka ng Manila to Batangas. So first stop namin dito sa mga old village din rito sa may province of Tokyo, Japan. So nakakamangha talaga yung mga kanilang mga invernal mga set. Talaga may mga isda nakita ko. Hindi ko lang na video, naputuling video ko. So malinis. Tingnan mo naman yung kanilang provincial area. So kumpara mo doon sa atin. So may mga para mga bentahan din dito ng mga prutas, kung ano man. So dito kahit provincial area talaga napakalinis, napakalinom ng tubig no kanilang invernal talaga. So marami din mga local na mga nagtutours dito, lalo na yung mga taga-ibang bansa talaga maraming pupunta rito. So nandito na kami sa pangalawang destination namin sa Churito Pagoda. So itong Churito Pagoda medyo mahaba-haba to dahil hanggang doon sa pinakadulo ng bundok. So yung anak ko at saka yung manugang ko naikot nila, pero ako hanggang doon ako sa pinakagitna dahil medyo nakakapagod. Although panahon ngayon malamig-lamig dito sa area nila dahil malapit na rin ito sa Mount Fuji. So malamig yung area. So marami rin mga local dito na pupunta sa kanila. So marami din mga Pilipino na nakakita ko rito, mga ibang bansa. So talagang dayuhin tong pagoda na shrine to. So according to sa local dito, itong pagoda shrine dito talagang matagal daw ng panahon to pagka tinayo ng kanilang mga ninuno. So hanggang ngayon nape-preserve nila. So kaganda sa mga ganito, walang mga entrance, hindi katulad sa atin, kaunti lang kembot na pupuntahan mo, may entrance ka, pati yung CR may bayad. So dito walang entrance pay. So libre. So nakakatuwa lang talaga dahil na-preserve nila yung mga ganitong lugar, malinis. So dinadayo ng mga kaya kagandahan dito, hindi lahat na pupuntahan mo laging may bayad. Hindi katulad sa Pilipinas, kahit yung CR may bayad. Dito hindi napakalinis ng mga CR nila. So kung nature lover ka, talagang mag-i-enjoy ka rito. Ako lalong-lalo na ako dahil talagang mahilig ako sa mga kalikasan. So itaas niya, napataas din yan hanggang doon sa pinakadulo. So mahaba akyatin to kung talagang gusto mong tapusin. So ako hanggang dito lang ako, hanggang doon sa may parang mga tindahan. So hindi natin kinaya. Medyo pagod
na rin sa biyahe dahil marami pa kayo pupuntahan. So pinipreserve ko muna yung aking resistance, ika nga. So mahirap din pag yung palakad-lakad pag medyo makakapagod din, ika nga. So ito kanila malinis at meron daw itong sinasabi nilang hindi ko alam po wishing o to. So pag naghugas ka rin ng kamay dito, parang may benefits ka rin nakukuha. So according din doon sa mga local, pwede rin daw inumin to, sabi nila. So napakalamig ng tubig talaga, kakaiba yung lamig niya, parang may yelo. So napakalinaw din. So iba lasa raw malinamnam pag tinikman mo yung tubig. Hindi ko lang alam kung bukal to o talagang ginawa nilang fabrication na parang may fountain siya sa So sabi naman nila bukal daw ang So hindi na natin alam kasi hindi naman natin nakita. So mari din, hindi naman nila sabihin, alam mo naman ang ugali ng mga culture ng mga Japan, talagang sila yung mga totoong tao talaga. So isa yan din sa inahangan natin talaga sa mga Japanese culture, talaga pinangangalagaan nila yung kultura nila. So yun nga lang sample na sa pagkain pag yung pagkain na sinerve nila sa iyo, lalo yung kanin na hindi mainit, talagang kahihiyan nila yun. So napakahalaga sa kanila yung respeto. So back to ban na kami at proceeding na kami sa pangatlong destination namin sa may Uishi Park or Lake Kawaguchiko. So dito tanaw mo yung Mount Fuji, kaso nga lang natatakpan siya ng mga ulap. So sayang din yung pagkakataon. So do maganda yung weather ngayon, hindi naman siya nag-uulan. So yun nga lang natatakpan ng So ang ganda ng view rito, talaga napaka-instagrammable talaga. So dito makikita mo talaga ang ganda ng landscape ng pagkakagawa ng mga halaman nila, mga flowers. And then yung lake nila napakalawak. Ang lawak ng lake nila, napakalinaw din ng tubig niya pag napalapit kayo dyan. Talagang kakaiba. So ibang-iba talaga yung preserve nila ng mga nature at mga environment nila, dahil talagang lahat talagang dito sa lugar ng Japan, kung papipiliin ako ng titirahan ko, kung ako'y may kaya na sa buhay lang, talagang isa to sa bansa na talagang gustong-gusto kong pasyalan. Napakaganda ng culture, ang ganda ng environment nila. Lahat ng kapaligiran talaga, wala kang makita mga kalat ng basura. Napakalinis kahit yung mga rural area nila, talagang napakamangha talaga. Napaka-organize yung kanilang mga lahat na dadaanan mo, lalo yung mga napakalaki na respeto nila sa kultura nila. Tapos yung alam mo ba yung mga traffic lang doon sa mga rural area nila, yung mga maliliit na eskinita, first come first go. Napakaganda talaga. So dito naman sa pangapat na destination namin is medyo mahaba yung lakarin bago kami nakarating. So ito naman yung Gotemba Premium Outlet. So parang Green Hills naman to. Nandito lahat yung mga branded na mga relo, sapatos, damit. So hindi rin kamahalan dito, lalo pagka na-tempo mo na may sales sila, mga 50%. So dito nakabili rin kami dito ng 80% discount. So napakalaking bagay. So mga branded lahat ang mga tinitinda rito. Mga Nike, Gucci, dami. So marami rin restaurant dito. Kung nagugutom ka, may mga outlet din sila rito ng mga pagkain. So no worry kung nagugutom ka. So kompleto rin to, parang Green Hills outlet siya. So malawak yung area na to. According do sa tour guide namin, dito raw pagka yung may sale sila, yung mga 80%, talaga dinudumog daw ng mga tao to. Alam mo ba ibang technique ng mga nagtutur dito sa Japan? Kung saan ka magtutur, ang ginagawa nila kung may budget ka, nagdadala lang sila ng isang maleta lang. So isang maleta lang, yung pang bis lang nila ng ilang araw. So gagawin nila dito, sila bumibili nung pang araw-araw ba, ilang days ka. So siguro makabili ka ng mga 4 ng pares. So malaking bagay na yun. So kung di ka, kasi ang hirap dito kasi sa Japan, ang bigat dito, yung mahabang lakaran. So nakakapagod din. Hindi katulad nung pagka kaunti lang yung dala mo, kahit mahaba yung lakaran mo, so hindi ganun ka nakakapagod. So although dito naman, hindi katulad sa Pilipinas, iba-iba yung environment dito. Kahit anong lakad mo, pawis. Kahit pagpawisan nga, hindi mabaho, hindi siya maalinsangan. So yun ang kagandahan dito. Iba yung environment nila rito. Talagang kahit pagpawisan ka dito, yung damit mo po, hindi pa isuot kinabukasan eh. So nasa downtown na kami ng Tokyo, Japan. So mag-ihiwalay na kami rito dahil may dalawang destination pa kami pupuntahan. Yung sa may Odaiba, yung Gundam Statue, at saka yung Odaiba Statue of Liberty. So as usual, train naman kami, mahabang lakaran sa subway. So kaganda ng subway rito, hindi ka naman masyadong mararamdaman ng pagod mo, alay ng dahil malamig yung lugar. Lahat ng mga subway nila, mga air conditioning. So at pangalawa, nawiwili ka rin sa mga tanawin na nakikita mo, talaga napakaganda ng mga built-in, ng mga structure ng mga building talaga rito. Talaga ang
panlilinis. Bagamat matagal na panahon itong na build up, pero makikita nyo naman kung gaano kalinis at kaganda ng mga structural nila. So ganun pa rin, as usual, mahabang lakaran, naliligaw. So part na to ng pagtuturist talaga kasi di mo naman nakabisado yung lugar. So nagbe-base ka lang minsan kay Google. Kung minsan si Google kasi talaga, may mga time din talaga na hindi accurate. So magtatanong ka man sa local. Ang problema naman sa local, hindi naman lahat karamihan marunong mag-English. So yun din ay isang talagang hindi karamihan. Pero kahit na talagang hindi marunong mag-English, pamamagitan na may software naman na translation, so nagkakaintindihan kayo. Yung kaganda nun talaga, pag nagtanong ka sa kanila, talagang parang yung kultura nila talaga na kailan mabigay nila 100% kung hindi kayo magkakaintindihan, pamamagitan ng software o kaya signal, may bigay nila sa iyo na maayos yung output nila para maintindihan mo kung saan lugar yung pupuntahan mo. So dito na rin kami nag-dinner, hindi ko na na-videoan dahil nalobat ako nung pagkakataon na to. So dito kaganda naman sa lahat ng pasyalan nila, nandun lahat mga pagkain, shopping, malapit lahat. So andito na tayo sa may Gundam statue. So titignan mo gaano kalaki ang taas ng pagkaka-build up ng statue. So isipin mo lang kung paano nila naitayo to, baka gumamit pa sila ng crane or helicopter para lang maitay ng maayos. So dito napakarami mga tourist na pumupunta rito. So ang ibabaw na build, akala mo nasa ground floor ka, pero pang ilang, hindi ko lang sigurado kung pang ilang fifth floor to tong kinatatayuan namin. So ang daming turista rin na nandito. So lusotan din dito sa Odaiba. So dito rin yung Statue of Liberty, doon sa kabilang building naman siya makikita. So hindi naman kalayuan, siguro mga 5 to 7 minutes andun ka na sa area nung Statue of Liberty. So kabilang side naman siya. So lilipat lang kami ng kabilang building. So paakit naman ng panibagong akit na naman. So hindi naman kalayuan. Ang kagandahan dito lahat, kaya hindi ka masyado maboboring sa pamamasyal dahil lahat ng susuotang building, may mga shopping, kahit ano-ano. Kung malaki pera mo, kung malaki pondo mo, marami ka talaga mabibili dito sa mga area. Yung nakaganda no, kahit saka pumunta sa sulok ng Japan, mapa-Tokyo man yan, kung saan man yan, talagang laging kaakibat dyan ng mga restaurant na pagka dikit-dikit, ganun din yung mga mall na pwede mong pagbibilihan. So ito yung ginaya nila ng originality kasi sa Amerika, yung Statue of Liberty. So pag dumiretso ka rito pag ganoon, malalapitan mo. So medyo malayo lang din yung lalakaran mo. So dito lang kami, tanaw lang namin yung Statue of Liberty. So yun nga, curiosity lang din talaga. Gusto lang din namin mapuntahan yung mga nando sa itinerary namin at para makita din talaga namin. So siyempre, hindi mo kabisado yung lugar. So ito, maganda rin to yung mga picture. So dahil around, hindi ako nagkakamali, nasa 8 o'clock evening na to, tong oras na to, kaya medyo konti na lang yung tao. Pero pag around 5 to 6 to 7 p.m, napakarami raw na mamasyal dito sa area na to. So pauwi na kami ngayon. So siguro mga 3 train ang sasakyan namin going to accommodation. So mangyari naman nung pangatlong train na pagbaba namin, yung waste namin, ang sabi may bus na sasakyan. So suddenly wala naman. So dito mapipilitan kami sumakay ng taxi dahil medyo pagod na, dahil magmula 6 o'clock hanggang alas 8:30 ng gabi. So katulad dito, nawawala yung hindi malabo yung station na tinuro nung so may bus daw. So wala naman ako nakikita ang bus. So kailangan magtanong sa mga local. Ang problema minsan, hindi marunong mag-speak English. Kaya talagang pagod na. So dahil negative yung bus, so nag-taxi na lang kami ngayon sa pagkakataon na to para medyo makapagpahinga na rin kami dahil talagang pagod na. Mantakay mo alas 6 ng umaga hanggang alas 9 na ng gabi bago namin natapos yung last spot na pinuntahan namin. So kaganda dito, yung mga driver talaga ng mga taxi dito matulungin talaga. And then sila talagang medyo may kamahalan din ang ang rate ng mga taxi dito. Kung may budget ka naman talaga,
talaga, pinaka the best na maganda kung may budget ka, taxi talaga. Lagi ka magta-taxi. So, kung konti lang naman ang dala mo, mga ilan lang, so subway, train. So, malaking tipid. So, at last, nasa accommodation ng Grand Hyatt Hotel na kami, Tokyo. So, talaga ako, ang ano ko, makapagpahinga lang yung pa ako, makapaglinis ng katawan, and then talagang tutulog na ako dahil talaga sobrang pagod. So, hindi na ako kumain o magmerienda pa. So, hanggang sa muli mga kapatid, sana lagi nakasubaybay sa akin at maraming salamat. Please like, share, and follow. Thank you very much. You are beautiful.